Matapos maligo ni Dante, mabilis na nitong isinuot ang kulay itim nitong black long sleeve na tinernuhan ng kulay itim na ring slack. Nakahanda na rin ng black shoes na gagamitin niya. Iyon ang araw ng libing ng dalawang matanda na hindi niya alam kung bakit tila kapamilya na nila. Ang mga magulang pa kasi niya ang siyang nangangasiwa ng burol hanggang sa pagpapalibing ng mga labi ng yumaong matatanda. Isang biglaang pangyayari ang naganap kamakailan lang. Nayanig ang mundo ng lahat ng mga negosyanteng tulad niya. Bilang tagapagmana ng kanilang kumpanya, involved na siya sa mga ganoong usapin. Si Don Raulo Espinosa at ang asawa nito ay namatay sa isang car accident. At dahil doon, isang kawawang batang babae ang naulila. Iyon lang ang pagkakaalam niya. Pero ang ipinagtataka niya, para bang sila ang namatayan dahil sa tindi ng impact ng mga pangyayaring yon sa kanilang pamilya. Mama, nagtataka lang ako. Bakit ang pamilya natin ang naging in charge sa paglilibing ng dalawang matandang pumanaw? Nagtataka niyang tanong. Anak, tsaka na lang namin ipapaliwanag sa'yo. Ang mabuti pa ay sunduin mo sa terminal ng bus ang apo nila. Ang alam ko ay paparating na sila, kasama ng yaya niya. Habang pababa siya ng hagdanan, kitang-kita niyang malungkot na mukha ng dalagang si Jeannie. Pero para sa kanya, isa lamang itong 16 years old na batang babae. Ganun pa man, hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit may nadama siyang awa sa isang sulok ng kanyang puso. Naisip na lang niya na maaring awa yon dahil sa nawalan ito ng mahal sa buhay at ang mga magulang naman ito ay hiwalay. Kaya nga raw, na-delay ng 2 weeks ang libing dahil hinintay pa nila ang pag-uwi ng mga magulang nito mula sa ibang bansa, na kapwa may sariling pamilya na. Kanino kaya siya titira? Sa papa kaya niya o sa mama niya? Mga tanong na sumasagi sa isipan niya. Dante, mabutit nakababa ka na. Pakisamahan mo sana si Jeannie. Sa sasakyan mo na siya sasakay kung maaari lang sana. Mahinahong tanong ng kaniyang ina. Oh, okay ma. Mahinang tugon niya at halos walang gana. Napaarko ang makilay niya nang makita ang dalaga na bahagyang nagtapon sa kanya ng ngiti. Natuloy na siyang lumakad palabas ng bahay nila. Nagtungo kaagad siya sa parking area ng mansyon nila para i-check ang sasakyang kanilang gagamitin. Wow! Bumibilog pa ang bibig ng dalaga habang tinitingnan ang makina ng sasakyan niya. Bahagya pa itong yumuko para mas makita pa ang loob ng makina. Ano ba? Lumayo ka nga dyan. Is-tight check up ang mga fluid niyan, lalo na ang brake, para hindi tayo matulad sa lolo at lola mo. Mahina, ngunit pasinghal niyang sabi sa dalagang si Jeannie. Napanguso namang napalayo ito. Kuya, bakit ang sungit mo? Tanong nito sa kanya. Huwag mo nga akong tawagin kuya, naiirita ako. Mahinang singhal niya sa dalaga. Sige, bakit ayaw mo? Eh di ba matanda ka naman na? Bakit ayaw mo magpatawag ng kuya? Uy, siguro may crush ka sa akin oh. Bigla na lang itong nasabi sa kanya. Para namang pinamulahan siya ng mga pisngi dahil sa pagkapahiyang naramdaman niya. Hindi niya akalaing magsasalita ng ganun ng dalaga. Abat napakamalisyosa mo naman. Ang bata mo pa ay ganyan ang tumatakbo sa isipan mo. Napahawak pa siya sa kanyang bewang at naitukod sa hood ng kotse ang isa pang kamay. Napapalatak siyang napapailing-iling pa habang tinitingnan ng dalaga. Eh paano? Ang sungit mo at ayaw mo magpatawag ng kuya. Eh samantalang mas matanda ka naman sa akin. Si Kuya Lloyd nga okay lang sa kanya na tawagin ko siyang kuya eh. Katwiran pa ng dalaga. Paano pareho kayong isip bata? Ayoko ang magkaroon ng kapatid na makulit na tulad mo. At kung ano-ano pang mga pumapasok dyan sa isip mo. Ang bata-bata mo pa. Palatak pa niya habang ibinababa ang hood matapos niyang i-check yun. Mas lalo naman siyang naiskandalo nang makita niyang kinindatan pa siya ni Jeannie bago ito pumasok sa loob ng kotse niya. Sabay tawag sa yaya nitong si Aling Marta. Yaya! Yaya tara na! Naiinis na si Mr. Sungit! Sigaw nito sa tagapag-alaga. Naiiling naman niyang tinapunan ng masamang tingin ng dalaga na nakita pa niyang pinandilaan pa siya. Tsaka muling ngumisi sa kanya.
Talagang nakakasuya ang babaeng to. Muli pa niyang singhal sa kaniyang isipan. Wala pang 15 minuto nang makarating na sila sa Manila Memorial Park Cemetery, kung saan ililibing ang lolo at lola ni Jeannie. Ilang sandali pa lang nang mailibing na ang mag-asawa, lahat ay nakikiramay at ang mga tao rin na naroon dahil sa pakikibalita. Mayaman ng mag-asawa ngunit alam nilang hindi pamamahalaan ng anak na babae ang mga naiwang properties ng mga ito. Kaya naman ang lahat ay nakaabang sa mga magaganap. Lolo! Lola! Humahagulhol na sigaw ni Jeannie sa harap ng puntod ng mga yumao na nakagisna na niya bilang magulang. Nakita ni Dante na nag-aalisan na ang lahat ng mga taong nakiramay. Ngunit ang dalaga ay naroon pa rin sa magkatabing lapida ng mga matanda. Sinernyasa na lang siya ng kanyang ina na alalayan at bantayan si Jeannie. Bagamat nagtataka siya dahil napapansin na niyang siya na lang palagi ang naiiwan para bantayan ng dalaga. Iniisip niyang mayroon naman itong yaya, ngunit naging abala na rin ang matanda sa pakikipag-usap sa ibang kapamilya ng mga namatayan. Jeannie, umalis na ang lahat ng tao. Hindi ka pa ba tatayo dyan? Hindi ka pa ba tapos umiyak? Napapasuksok naman ang mga kamay niya sa magkabilang bulsa ng kanyang suot na pantalon. Umalis ka na nga! Iwan mo ako! Gusto kong nandito lang ako sa puntod ng lolo at lola ko. Ayokong iwan sila. Sabi pa ni Jeannie habang patuloy na humihikbi. Gusto mo iwan kita rito? Kaya mo na bang umuwing mag-isa? At saka paano yung mama mo at papa mo? Sila? Wala naman silang pakialam sa akin. Kaya nga kina lolo at lola ako lumaki. Kasi sila na ang tinuring at nakagisnan kong mga magulang. Kaya ngayon wala na sila. Uli lang lubos na rin ako. Napayaka pa itong muli sa isa sa mga libingan ng mga yumao. Naiiling naman si Dante. Hindi niya makuha ang ibig nitong sabihin. Ulila? May mga magulang ka pa. Ang ulila yung mga walang magulang. Sa tingin ko kailangan mo nang mag-move on at sumama sa kanila. Sabi pa niya habang tinitingnan ng dalaga sa tingin niya ay napakabata pa talaga para maiwang mag-isa. Sasama sa kanila? Mag-move on? Ang dali lang kasi sa'yo kasi buo ang pamilya mo. Ang mama at papa mo, nagmamahalan sila. Pero ako, hiwalay ng mga magulang ko at pareho nila akong hindi gustong ibilang sa masaya nilang bagong pamilya. Muling napaikbi si Jeannie. Napaiyak at bumaling muli sa mga labi ng kanyang lolo at lola. Kahit na, mga magulang mo pa rin sila at dapat na isa sa kanila ay maiwang nag-aaruga sa'yo. Sagot pa niya sa dalaga habang ito naman ay halos maglupasay sa kaiiyak sa mga puntod ng lolo at lola nito. Tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang ang mama niyang tumatawag kaya naman mabilis niya iyong sinagot. Hello mama. Ayaw pang umalis nitong si Jeannie. Ewan ko ba sa batang to? Ang tigas ng ulo. Iiwan ko na siya. Ipasundo niyo na lang po siya sa driver. Naiiritang sabi niya sa kaniyang mama. Hindi. Huwag mo siyang iiwan dyan. Kung hindi malalagot ka sa akin. Isabay mo siya pag uwi mo, Dante. Narito na rin ang mga magulang niya. Kung maaari mahikayat mo na siya. Nagmamadali kasi ang mga magulang niya. Sabi pa ng mama niya buhat sa kabilang linya. Ano? Mama naman, alangan namang kalad ka rin ko siya. Ngunit nang mapalingon siya, nakita niyang wala na ang dalaga sa harap ng puntod. Nakadama naman siya ng bahagyang takot at kaba. Sige na ma, bye na. Mabilis na niyang pinatay ng cellphone ang mama niya at sinuksok yun sa bulsa. Nasaan naman kaya siya? Napapakamot sa batok na tanong niya sa kanyang sarili habang nagpapalingalinga sa paghahanap sa paligid. May ilang minuto rin niyang sinusuyod ang buong libingan kung saan malapit na nakalibing ang mga matanda. Kinikilabutan na rin siya. Kita na niya ang unti-unting paggalat ng dilim sa paligid. Nasaan na ba kasi ang babaeng yun? Ang hirap naman, ginawa pa akong yaya ng babaeng yun. Inis niyang sabi sa kaniyang sarili. Nakita niyang laylay ng suot nitong itim na bestida sa likod ng isa sa mga nicho. Jeannie, ikaw ba yan? Nag-aalangan niyang tanong.
Lumakad pa siya ng kaunti upang malapitan ng dalaga. Nagulat pa siya nang bigla na lang itong tumayo buhat sa pagkakaluhod. "Nakita ko kasi itong kuting," sabi nito na sinilayan ng ngiti sa mga labi. Napabuga siya ng hangin. Ano naman gagawin mo dyan?" "Iuuwi ko na siya," sabi pa nito sabay himas sa ulo ng kuting. "Ano? Ano ka ba naman? Huwag mo nang iuwi yan. Tsaka isasakay mo sa kotse ko ang hayop na yan?" Bulalas niyang naitanong. "Grabe ka naman kuya, ang sungit mo na nga. Galit ka pa pati sa mga animals? Nakakaawa siya kaya kukunin ko siya. Pareho kaming ulila na, walang mapupuntahan." Sabi pa ni Jeannie, at sumilay naman ang kalungkutan sa mukha ng dalaga. Muli na naman siyang napakamot sa batok niya. Bagamat naiinis siya, wala naman siyang nagawa kundi payagan ng dalaga na isakay sa kotse niya ang maliit na pusa. "Oh, hawakan mo siyang mabuti. Ayokong magkakalkal siya sa mga upuan ng sasakyan ko. Alam mo bang napakaingat ko sa kotse kong to? Kaya please lang." Pasinghal niyang bigkas sa dalaga. Tumango lang ang dalaga habang nagkandahaba ang mga nguso na umirap sa kanya. Itinuon na lang nito ang paningin sa hawak na kuting. Na-curious naman siya kaya naisipan niyang tanungin ito. "Kanino ka sasama?" "Sasama?" Tugon lang nitong nagkunwaring hindi siya nauunawaan. "Sa mga magulang mo? Sa papa mo ba o sa mama mo?" Ang tanong, sino kaya sa kanila ang gusto akong kunin? O kaya naman, may gusto kayong kumuha sa akin? Napapailing na sagot ng dalaga sa kanya. Nanahimik na ito mula noon. Napapaisip naman siya at minsan pa niyang nasulyapan ng babaeng 16 na taong gulang pa lang sa pagkakaalam niya. Ngunit nakikita niyang matured na si Jeannie sa ilang mga bagay, lalo na sa usaping pangpamilya. Nakikita niyang makulit ito at pasaway. Siguro, yun ang side nito na nai-enjoy nito ang pagiging bata. Pero sa kabila ng lahat, hindi nalilingid sa dalaga ang tunay na kalagayan nito sa mga tunay na magulang. Nakakalungkot isiping may mga ganong magulang. Ngunit iyon ay isa sa realidad kung minsan. Naawa man siya pero alam niyang walang mga salitang makakapagpagaan ng kalooban nito ng mga sandaling yon. Alam mo, yung mama at papa ko, nagpakasal daw kasi sila kahit na hindi nila mahal ang isa't isa. Siguro ganun ang nangyayari kung hindi mo mahal ang isang tao, no? Sabi na lang bigla ni Jeannie. Hindi niya masagot kung tama ba o hindi. Kasi hindi pa niya naranasan ang magmahal at umibig ng gaya ng sa mga mag-asawa. "Ikaw, Kuya Dante, na-inlove ka na ba?" Biglang natanong ni Jeannie sa kanya. "Sorry, hindi kita masasagot. Hindi ko pa na-experience ang ma-inlove. Sa edad kong ito, parang hindi ko pa nabigyan ng panahon. Pagka-graduate ko kasi ng college, nagtrabaho na kagad ako sa kumpanya namin." Napatingin pa siya sa dalaga. Nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Bigla niyang naipreno ang minamanehong sasakyan. Mabuti na lang at hindi sila nauntog sa dashboard. "Ayos ka lang?" Una niya itong natanong. Mariin siyang napakapit. Hindi niya alam kung bakit para naman siyang nawala sa sarili sa mga naging pagtitig ni Jeannie sa kanya. Tumango naman si Jeannie at natahimik na napatingin sa kanya. Ngunit ilang saglit lang ay nakita na naman niyang tumutulo ang mga luha nito. "Oo, ayos lang ako. Sige na, tara na, para malaman ko na kung anong magiging kapalaran ko matapos na mailibing ang mga nangangalaga sa akin." "Huwag kang mag-alala. Alam kong sa mabuti ka pa rin malalagay. Malay mo, sa mama mo ka mapunta." "Pwede bang sa'yo na lang ako? Ikaw na lang ang mag-alaga sa akin." Inosente nitong salita sa kanya. Hindi niya alam kung nauunawaan ba nito ang mga sinasabi sa kanya. "Huwag kang magbiro." Nasagot na lang niya sa dalaga. Pagkarating nila sa kanilang tahanan, sa receiving area kagad sila nagtuloy. Nakita nila doon ang mga magulang ni Jeannie, nakaupo sa magkahiwalay na upuan. Naroon din ang kanyang mga magulang na si Mr. Leo
and Mrs. Narda Mondragon. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang abogado ni Chairman Espinosa, ang lolo ni Jeannie. "Oh anak, mabuti naman at narito na kayo. Maupo na kayo dahil sasabihin na ni Attorney Cruz ang huling habilin ni Chairman Espinosa." "Mama, ngayon na din po ba malalaman kung sino sa mga magulang ni Jeannie ang sasamahan niya?" Nauna na niyang naitanong. "Dante anak, umupo ka muna. Hayaan mo nang ang abogado ang maghayag ng lahat ng nasa testamento." Sabat naman ng kanyang papa. Iniligid na muna niya ang kanyang mga mata at sinipat ang mga itsura ng mga magulang ni Jeannie. Umupo nga sila ni Jeannie sa mahabang sofa at naghintay ng sasabihin ng abogado. "Una sa lahat, sasabihin ko ng lahat ng pera at mga ari-arian nila na nagkakahalaga ng 500 million pesos ay inilagay sa isang time deposit na maaari lamang makuha sa oras na ikinasal na si Jeannie. Ang pamilya Mondragon na may malaking pagkakautang sa kanila ang siyang mangangalaga sa kanilang apo. Dahil doon kinakailangang maiwan si Jeannie at mapangasawa ang anak ng panganay na anak ng Mondragon." "Ano?" Malakas na reaksyon ni Dante. Napatayo pa siya dahil sa mga narinig. "Anak, huminahon ka lang," nasabi ng kanyang mama. "Ma, anong huminahon? Naririnig niyo bang sinasabi ng lalaking yan? Ako? Ipapakasal dito kay Jeannie? Alam niyo ba kung ilang taon ang agwat ko sa babaeng to?" Ituro niya si Jeannie na noon ay nasa tabi lang niya. "Oo, alam namin. Pero nasa inyo naman yun kung kailan niyo gagawin ang kasal. Hindi naman sinabi rito na gawin ang kasal matapos ang pagpapahayag ng last will." Paliwanag pa ng abogado. "Oo nga, pero para naman yatang napakapangit pakinggan. Para mawalan kami ng utang ay pakakasalan ko siya. Nalalaman ba ninyo ang mga sinasabi ninyo? Hindi po laro ang pagpapakasal." Tumango lamang ang abogado. "Makinig ka. Yan naman ay kondisyon lang ng mga matanda. Kasabay ng pakikiusap sa iyo, Dante. Nawa ay pangalagaan mo ang kanilang apo. May sulat pa nga mismo si Chairman para sa iyo." Sabay abot ng isang puting sobre na naglalaman ng habilin para sa kanyang apo. Nalalaha doon ang pakikiusap na pangalagaan niya si Jeannie. "Pwede naman po, pero ang pakasalan?" Napamaang niyang tanong. Napatingin pa siya kay Jeannie. Ilang oras pa at nabasa na nga sa harap nila ang buong testamento. Umalis ang abogado. Naiwan na lang sila doon sa receiving area. Tahimik lang ang lahat, habang ang mga tagapagsilbi ay nagdudulot ng mga maiinom. Walang gustong magsalita at bumasag ng katahimikan. "Alam kong mahirap para sa atin ang lahat, pero sa tingin ko, ito na rin ang pinakamagandang solusyon para sa mga problema." Basag na salita ni Mr. Ben Soledad, ang ama ni Jeannie. "Oo, tama ka. Yun na nga siguro." Segunda naman ang ina ng dalaga na si Lolita Espinosa. "Ano? Ito ang pinakatamang solusyon sa problema ng lahat? Anong klase ba kayong mga magulang? Ikakasal ang anak nyo sa isang lalaking hindi niya naman kilala at mas malaki ang agwat ng edad sa kanya. Okay lang po sa inyo?" Medyo tumaas ang boses ni Dante. Hindi man niya gustong maging bastos, hindi lang niya mapigilan na sagutin ng pabalang ang mga magulang ni Jeannie dahil sa hindi siya sang-ayon. "Dante, hindi ka namin pinalaking bastos," sabat naman ng kaniyang ama. "Oo nga po, pero ipinambayad niyo ako sa utang. Tayo ang may utang sa babaeng ito. Ang pera na dapat ay para sa kanya habang naka-freeze sa bangko ang iba pa nilang pera. Kinakailangan ko siyang pakasalan para mawala na tayo ng utang at ang buhay niya ay kakarguhin ko magmula ngayon. Ganun po ba yun, Papa?" Galit na tinalikuran ni Dante ang mga magulang niya at ang lahat ng mga taong naroon. Ilang linggo nang lumipas simula nang mangyari ang deklarasyong iyon patungkol sa iniwang responsibilidad ng mga matatanda. Mula ng araw na yon ay naramdaman ni Jeannie ang pag-iwas sa kanya ng binata. Nalulungkot siya dahil simula nang lumuwas siya galing probinsya ay ito na ang palaging kasama niya at umaalalay sa kanya.
Si Dante na lagi niyang kinukulit. Naisip niyang kaya siguro sila pilit na pinaglalapit ng mama nito dahil alam ng gano'n ang magiging sitwasyon nila. Dante! Tawag niya sa binata. Habang lumalakad palapit, may nakasubo pang lollipop sa bibig niya. Hi! Kamusta ka na, Mr. Handsome? Bati pa niya sa binata. Ngunit bago pa siya nakalapit, itinapat ni Dante ang tubig na nagmumula sa hose. Diyan ka lang, sabi pa nito sa kanya habang patuloy na nakatapat ang hose. Unti-unti ngang nababasa ang mga paa niya ng tubig buhat sa hose. Siya naman ay napaatras. Ang sungit mo naman, parang lalapitan ka lang eh. Porke ba nalaman mong akong ipapakasal sa'yo, ayaw mo na rin akong maging kaibigan? Napapangusong tanong niya sa binata. Kaibigan? Tingin mo ba pwede tayo sa status na yan? Alam mo ba kung ilang taon na ako? Napapasimangot na tanong nito sa kanya. Oo, ano? Nauutal niyang sagot. Hindi niya kasi alam ang eksaktong edad ni Dante. Para sa kanya ay nasa 20 anyos lang ito. 27 na ako. 3 years later, 30 years old na ako. Ikaw, 19 ka pa lang noon. Sabi pa nito. Oh, ano naman, edi magpakasal tayo kapag 19 na ako. Wala namang masama doon. Ang pag-ibig walang edad na tinitingnan. Nasambit lang niya, tsaka ngumiti ng ubod ng tamis sa binata. Pinatay ni Dante ang tubig at tiningnan siya nito ng seryosong mga tingin. Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo na ang lahat ano? Akala mo lahat ng bagay laro at simple lang dyan sa isip bata mong isipan. Sagot pa nito sa kanya. Tinangka nitong tumalikod na at iwan siya. Bakit ba? Ano bang problema? Hindi lang naman tayo yung humaharap sa ganitong kaso ah. Meron ngang iba, mukhang lolo na yung lalaki pero okay lang dahil nagmamahalan sila. Napaharap si Dante sa kanya at mabilis na napalapit. Umangat ang dalawang kamay nito at lumapag sa kanyang mga balikat ang mga palad. Makinig ka. Nangyayari sa iba, oo. Tama ka. At okay lang yun sa kanila. Pero ang kaibahan natin sa kanila, mahal nila ang isa't isa. Tayo, mahal ba natin ang isa't isa? Mariing tanong nito sa kanya. Tsaka siya itinulak ng bahagya. Tila natauhan naman siya sa mga sinabi nito. Ngunit bago pa siya makasagot, ay tumalikod na ito at mabilis na naglakad palayo sa kanya. Bakit ba kasi puro ka nalang walk out? Ikaw yung king of walk out! Sigaw pa ni Jeannie. Naiinis siya dahil hindi niya makausap ng maayos ang binata. Oo, mahal kita. Nasigaw na lang niya sa kaniyang isipan. Nang sumunod na umaga, bumaba siya sa kanilang almusal. Naroon ang lahat ng miyembro ng pamilya, ngunit napansin niyang wala si Dante. Tita, bakit po wala si Dante? Tanong niya sa ina ng binata. Nako iha, maagang umalis. Sa office na lang daw siya kakain. Marami na raw trabahong asikasuhin. Paliwanag pa ng ginang. Baka umiiwas lang sa'yo si Kuya Dante. Ayaw kanyang makita. Sabat naman ni Lloyd, ang 18-year-old na kapatid ni Dante. Anong problema mo? Hindi naman ikaw ang kausap ah. Sagot naman niya dito. Anong problema? Nagkakaproblema kasi ako at ang kuya ko dahil sa'yo. Kahit naman akong kalapit lang ng edad mo, hindi rin ako papayag na maging asawa ka. Ang kuya ko pa kaya na ang laki ng tanda sa'yo? Mariin, kahit na mahina ang boses nito, habang sinasabi ang mga masasakit na salitang yun sa kanya. Lloyd, hindi ko kayo pinalaking bastos ha? Ano naman pong kabastusan doon ma? Pangangatwiran pa nito sa ina. Yang pagiging inconsiderate mo. Sabat ng kanilang ama. Matalim itong tumingin sa anak na pangalawa. Okay lang po tito, tita. Hindi ko naman po masisisi ang mga anak niyo kung magalit sila sa akin. Ako naman po talaga ang dahilan ng gulo. Kaya nga po, ang gagawin ko na lang ay gagawa ng mga bagay na alam kong makakatulong. Sabi na lang niya sa mga magulang ni Dante, ngunit seryosong nakatingin kay Lloyd. Tumayo siya at nagpunta ng kusina. Naghanda siya ng mga ingredients at simulang magluto ng mga putahing ulam niyang maaring makain kahit na anong oras. Gumawa siya ng lunchbox para sa binatang si Dante.
Uy, ang sarap naman yung niluluto mo. Para kanino ba yan? Tanong naman ng Yaya Marta niya. Nako, talagang masarap po ito, Yaya. Alam mo, tinandaan ko lahat ng mga tinuturo mo sa akin at pati na rin ni Lola. Okay, mukhang pagdating sa pagluluto ay walang mapipinta sa'yo ang iba. Nakangiting sabi ni Aling Marta. Mabuti naman iha at hindi ka galit sa mga nasabi ng anak ko sa'yo. Biglang salita ni Ginang Narda na naroon na pala sa likuran nila. Tita, kayo po pala. Nako, wala po yun sa akin. Normal lang naman po yun kasi hindi po normal ang sitwasyon namin. Akalain ba ni Kuya Lloyd na ako ang magiging sister-in-law niya? Napapangiti niyang sabi. Wow, kung ako pa yun, matutuwa talaga ako. Ngayon pa nga lang ay tuwang-tuwa na ako na magkaroon ng daughter-in-law. Pagpasok niya pa lamang sa loob ng building ay hinarang na siya ng mga guard. Excuse me, miss. Saan ang punta mo? Bawal kasi ang minor dito. Tanong at sabi ng gwardya. Nako, may hinahanap po ako. Si Mr. Dante Mondragon. Saan ho ba ang opisina niya? Nako, may appointment po ba kayo? Tanong naman ito sa kanya. Napansin naman niya ang kakaibang tingin ng isang gwardya sa kanya. Wala po. Nauutal niyang sagot. Ang mabuti pa, sasamahan na kita. Out ko naman na. Tsaka wala rin yung hinahanap mo. Baka umuwi na. Gwardya rin ba siya rito? Sabat na tanong ng isang gwardya na napansin niyang palabas na ng building. Nako, itong si Alex, umaariba ka na naman. Sabi pa ng isa. Mabuti na lang at nakita niya si Dante na pababa ng hagdan para magpunta ng kantin. Dante! Sigaw niya sa binata at sinabayan ng pagtaas ng isang kamay. Bahagya pa niya yung ikinaway. Napatingin naman ito sa kanya at tiningnan lang siya. Tapos ay tumalikod na uli at nagpatuloy sa paglalakad. Tumakbo naman siya para habulin ng binata. Ngunit bago niya ito maabutan, ay nabangga naman siya sa katawan ng isang babae. Ano ba? Bakit ba pakalat-kalat ang isang batang katulad mo rito? Masungit na tanong ng babae sa kanya. Nako, pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Sino ba kasi nagpapasok sa'yo rito? Alam mo kasi miss, bawal dito ang mga batang tulad mo. Sa itsura mo pa lang, mukha kang high school student eh. Nakataas pa ang isang kilay nito at saka siya dinuro. Sorry po ma'am, pasensya na po kayo, may pinuntahan lang po ako sa lugar na to. Sabi pa niya. Ano? Hindi ka pwede rito. Ang mabuti pa lumabas ka na dito o ipapakaladkad kita. Sambit nito sa kanya at sinisigawan siya. Ma'am, huwag niyo naman po akong iskandaluhin. May sinadya lang po ako rito. Natitigilan niyang salita. Bakit? Sino bang sadya mo rito? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tatawag ako ng guard. Ma'am, ako na hong bahala sa babaeng to. Ilalabas ko na siya ngayon dito sa building. Sabat ng lalaki kanina. Hinawakan siya nito at tinangkang hilahin. Ngunit nagulat ang lahat nang may humawak sa kamay ng lalaking guard na pauwi na sana. Nanlaki naman ang mga mata ng lalaking guard at pagulat na napabitiw sa kamay niya. Sir, may karapatan ka bang mangharas ng kahit na sinong pumupunta rito sa building? Galit na tanong ni Dante sa lalaki. Nagulat naman ang babaeng kanina pa nang aaway sa kanya. Dante? It's that true? Ikaw ang sinadya ng babaeng yan dito? Tanong naman ni Trixie, ang isa sa mga babaeng lihim na may pagtingin sa binata. Oo, bakit? Bawal bang may bumisita sa akin? Seryosong sagot nito sa ka-office mate. Hindi naman. Hindi ko lang akalaing may kaibigan kang mas bata pa sa'yo. Sambit pa nitong may pagtataka sa mga mata. Halika na nga. Pasinghal namang baling ni Dante sa kanya. Nauna nang lumakad. Sa halip na sa kantin sila magtuloy, ay nagtungo sila sa opisina nito. Wow! Ang laki pala ng opisina mo. Ikaw bang CEO ng kumpanyang to? Namamanghang tanong niya sa binata, habang palakad-lakad at isa-isang tinitingnan ng mga display sa loob ng opisina. Ano ba? Nagpunta ka ba para maglikot dyan sa mga yan?
Masungit namang tanong ng binata. Hindi naman. Ang sungit mo naman. Nakangiting sabi na lang niya sa binata upang matakpan ng kaba at pagkapahiya. Hindi mo alam no, namunti ka ng mapahamak. Ha? Ako? Walang kaidi-idiyang natanong niya sa binata. Yung lalaki kanina, munti ka nang dalhin sa kung saan. Mariing sambit ni Dante. Tapos nakita niyang iniangat nito ang telepono na nakapatong sa table nito. Hello, tanggalin niyo na yung lalaking guard kanina. Yung pa-out na, maliwanag? Sambit pa ni Dante na ikinagulat niya. Ha? Bakit mo naman pinapatanggal sa trabaho yung tao? Bakit? Kasi ayokong may aali-aligid na masamang tao dito sa kumpanya namin. Ayokong dumating yung time na pagsisihan ko balang araw na hindi ako nakinig sa instinct ko. Yung tingin pa lang nun sa'yo, iba na. Nakasimangot na sabi pa ni Dante. Sa isang banda, parang kiniliti naman ang puso niya. Sa isiping, ipinagtatanggol siya nito at pinangangalagaan. Napangiti naman siyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit hindi yon nakaligtas sa paningin ni Dante. Hoy, huwag mong bigyan ng kulay ang ginawa ko. Kahit sinong babae ang makita ko sa ganong sitwasyon, ganun pa rin ang gagawin ko. Ang mabuti pa ipapahatid na kita sa driver at umuwi ka na. Akma na namang iaangat nito ang auditibo ng telepono nang bigla niyang pigilan. Huwag muna. Kumain na muna tayo. Nagluto pa naman ako para sa'yo. Gusto ko kasing kasabay kang kumain. Sana naman pagbigyan mo na ako. Promise ko sa'yo. Lalayo na ako. Hindi ko na uulitin pa to. Basta sabay lang tayong kumain ngayon. Pakiusapan niya sa binata. Pinagbigyan niya ang dalaga sa kahilingan nitong sabay silang kumain ng dala nitong pagkain. Ayaw man niya ngunit lihim siyang nagulat dahil sa sarap ng luto nito. Hindi niya akalaing ang isang makulit at tila spoiled brat na tulad ni Jeannie ay marunong magluto. Naisip niyang baka nagyayabang lang ito at ang Yaya Marta naman talaga nito ang nagluto ng lahat ng yon. Ikaw ba ang nagluto nitong lahat? Naiiling na tanong niya. Oo naman, anong palagay mo sa akin, hindi marunong magluto? Alam mo, kahit na sa mga lolo at lola ako lumaki at may kakayahan naman silang palakihin ako sa layaw, hindi nila yun ginawa. Alam kasi nila na darating ang panahong iiwan nila ako at ayaw nilang maging pabigat ako sa mga taong pag-iiwanan nila sa akin. Paliwanag ni Jeannie. Ikaw kasi, nahuli kang ipinanganak sa akin. Makahulugan niyang nasabi sa dalaga. May sinasabi ka ba? Natanong nito. Wala. Sabi ko kumain ka na lang dyan. Tumingin na lang ito sa kanya at nagpatuloy na sila sa pagkain. Simula nang makilala niya si Jeannie, walang tigil ang pangungulit nito sa kanya. Kahit pa nga namatay nito ng lolo at lola, hindi niya nakitang nagpadala sa kalungkutan ng dalaga. Nakita man niyang umiyak ito, lalo na nang malaman nitong wala man lang ding tutol ang mga magulang nito na iwan siya sa pangangalaga nila. Naroon pa rin ang ngiti sa mga labi nito at patuloy na lumalaban. Alam niyang itinatago lang nito sa likod ng mga ngiti ang kalungkutan. Doon niya napagtanto na kaawa-awa ang dalaga. Nire-reject ng mga magulang. Nawala ng mga taong tunay na nagmamahal. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya nakita sa dalaga o narinig na magreklamo ito o nagalit sa naging sitwasyon nito. Ginawa rin naman ito ang lahat para maipakitang hindi ito pabigat sa kanilang pamilya. Isang buwan ang nakaraan nang mabalitaan niyang nag-enroll na ito sa isang university upang makapag-aral ulit. Kumuha ito ng kursong nursing. Nagsimula nang pumasok kamakailan lang. Ma, nasaan si Jeannie? Hindi ko pa siya nakikita simula nang makabalik ako galing sa business trip. Wala sa loob niyang naitanong sa ina. Umaga noon at nag-aalmusal pa lang sila. Nako, hindi ba nagsabi sa'yo? Nag-enroll na siya at nasa school na siya sa mga oras na to. Sagot ng mama niya. Kaya pala wala nang makulit sa buhay ko. Naiiling na sabi niya sa kanyang sarili. Bakit kuya? Namimiss mo na ba yung makulit na si Jeannie? Pabirong tanong naman ng kapatid niyang si Lloyd. Ano? Hindi ah. Nagtataka lang ako.
Walang patakbo-takbo sa paligid. Alam ko kasing wala yung ginagawa kundi galugarin ang bawat sulok ng bahay. Para tayong may maliit na bata rito. Naiiling na sabi niya. Sabay binuklat ang newspaper na nasa tabi lang niya. Ma, si Papa at Kuya, nagbabasa na naman ng newspaper habang nandito sa harap ng lamesa oh. Parang batang nagsumbong naman si Lloyd sa ina. Samantalang hindi naman maalis sa isipan niya si Jeannie. Dati kasi, lahat ng ginagawa nito at nangyayari sa dalaga ay inire-report nito sa kanya. Kahit nga minsan ay pagod siya, kinakatok pa siya nito sa silid niya para lang makipagkwentuhan sa kanya. Pero matapos ang binitaw nitong pangako sa kanya na hindi na ito manggugulo, tila tinutuon naman yata ng dalaga ang mga sinabi. Dante, alam mo bang magaling na yung kuting na alaga ko? Maghapon nga kaming naglalaro at tapos gumawa kami ni Yaya Marta ng masarap na turon at yun ang minerienda namin. Sayang hindi ka nakatikim. Saad pa ng dalaga sa kanya na minsan siya nitong dalawin sa library. Iyon yung panahong bago pa lang namamatay ang lolo at lola nito. Kahit na nung iwas niya sa dalaga ay makulit pa rin nitong lumalapit sa kanya. Ngunit habang tumatagal na nilalayuan siya nito, unti-unti naman niyang namamalayang namimiss niya ito. Ano bang nangyayari sa'yo, Dante? Malakas niyang nahampas ang manibela. Parati kasi niyang naaalala si Jeannie. Masakit na ang ulo niya sa kakaisip kung okay lang ba ang dalaga. Nabalitaan kasi niyang nag-nursing ito at nadadalas na rin ang pag-alis sa bahay nila. Wala naman siyang lakas ng loob na lapitan o puntahan ng dalaga sa gabi, lalo na kung alam niyang nakauwi na ito. Nagkakasya na lang siya sa palihim na pagmamatsyag at pakikinig kung dumating na ito. May mga pagkakataon pa ngang inaabangan niya ito ng palihim at hindi naman nahahalata ng dalaga ang ginagawa niyang yon. Habang nagmamaneho siya pa uwi, nakita niya ang dalaga sa gilid ng daan na naglalakad sa loob ng subdivision nila. Nakita niyang bigla na lang itong lumuhod at may pilit na kinukuha sa ilalim ng kanal. Nakapasok ang isang kamay nito sa isa sa mga butas ng bakal na nakatakip sa isang drainage kanal. Napahinto siya ng sasakyang minamaneho at marahang bumaba upang sipatin kung ano bang ginagawa ni Jeannie doon. Puting-puti pa naman ang suot nitong uniform maging ang sapatos nito. Malapit na kitang makuha! Maring sambit ng dalaga habang may pilit na inaabot doon sa kanal. Napapakamot naman siya sa batok niya, lalo na nang marinig niya ang huni ng isang kuting. Ano na naman ang ginagawa niya? Naiiling niyang bulong. Ayan! Nakuha na kita! Naku naman Muning, ano bang ginagawa mo doon? Ang dumi-dumi mo na tuloy. Wala ka na bang magulang? Ulila ka na rin bang tulad ko? Kawawa ka naman. Sabay himas nito sa ulo ng kuting. Siya naman ay hindi niya malaman ang magiging reaksyon niya sa dalaga. Hindi niya akalaing okay lang dito ang madumihan at mga muy kanal. Mailigtas lang ang isang kuting. Napapailing na lang siyang lumakad ng marahan papalapit sa dalaga. Ang dami mong tanong sa kuting. Hindi naman niya nagsasalita. Sambit niya. Ay kuting ka! Gulat namang nabulalas ni Jeannie. Nakakagulat ka naman! Ikaw pa talagang nagulat no? Ako nga dapat ang magulat. Akalain ko bang ikaw yung babaeng nakatuwa dyan? Akala ko kung sino na. Napapasuksok pa siya ng mga kamay niya sa kanyang dalawang bulsa. Alam mo, sumasagot naman tong pusa. Hindi nga lang natin nauunawaan. Pero tayo, nauunawaan nila tayo. Kawawa naman kasi kung iiwan ko lang siya dyan. Sabi sa balita ng Pag-asa, uulan daw ng malakas. Paliwanag pa nito sa kanya. Napansin nga niyang dumidilim na ang langit. Mukhang totoo nga ang balita. Kaya naman, umuna na siya sa kaniyang sasakyan. Nang makasakay na siya, hindi niya inakalang lalampasan nito ang kotse niya. Hoy, saan ka pupunta? Tanong niyang pasigaw sa dalaga. Uuwi na kami. Hayaan mo na ako. Marami kami ng pusa. Hindi ba ayaw mong narurumihan ng kotse mo? Okay lang naman ako, Kuya Dante. Sabi pa nitong nagpatuloy na sa paglalakad.
Nagtaka naman siya dahil tinawag na naman siya nitong kuya. Naiiling siyang bumusina ng malakas. Natulala naman si Jeannie at napatingin sa kanya. Sumakay ka na, babagsak na ang ulan. Inis niyang utos sa dalaga. Wala naman itong nagawa kundi ang pumasok sa likurang bahagi ng kotse. Hinayaan na lang niya ito roon. Ang mahalaga naman ay nakasakay na ito. Kinaumagahan, nang bumaba siya sa kanilang dining area para sumabay sa almusal, may hinahanap ang mga mata niya. Ngunit wala roon. Halos magkandahaba naman ang leeg niya sa kakalingon. Pupunta sana siya sa loob ng kusina, ngunit nakasalubong naman niya ang kaniyang mama. Oh anak, mabutit nakasabay kang mag-almusal sa amin. Malaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng kaniyang ina. Di ba weekend naman bukas? Kaya hindi ko na inagahan ngayong pumasok. Napapahawak sa batok niyang sagot sa ina. O sige, umupo ka na. Kumain na tayo. Sambit pa nito muli sa kanya habang inaayos ang mga pagkain sa lamesa. Napansin naman itong malikot ang mga mata niya at palingalinga siya kaya naman napapangiti ito. May hinahanap ka ba anak? Po? Wala. Sino naman pong hahanapin ko ma? Pagsisinungaling niya. Akala ko kasi. Nasabi na lang ng kanyang mama. Si Manang Marta po, hindi ko nakikita eh. Sa halip ay naitanong na lang niya. Tila gusto niyang batukan ang kanyang sarili dahil sa naitanong niya. Sinamahan si Jeannie. Sabi ko samahan dyan sa kababata mong si Dexter. Yung veterinaryo, may sakit kasi ang pusang nakuha niya kagabi. Ba't nag-aalala siya sa pusa? Hindi muna sila nag-almusal. Nasabi niya, sabay hatak ng upuan at padabog na umupo. Nang bigla namang bumukas ang screen ng main door nila at iniluwa noon ang dalaga. Nandito na po kami tita. Malakas ang tinig na salita ni Jeannie. Minsan pa ay narinig na naman niyang maingay nitong boses. Hindi niya alam kung bakit tila nabuhayan ang kanyang kalooban at tila sumaya rin ang pakiramdam niya. Ngunit nawalang bigla yun nang makita niyang may kasunod ito, si Dexter. Magandang umaga po tita, tito. Uy, nandyan ka pala Dante. Masayang sambit nito sa kanya. Tangulang ang isinagot niya sa kababatang si Dexter. Kumusta? Napadalaw ka yata? Tanong naman ng papa niya sa binatang si Dexter. Hinatid ko lang si Jeannie. Bumili kasi sila ng bahay ng pusa sa shop ko at ipapatingin na rin kasi niya yung isang pusa. Paliwanag ng doktor. Uy, bagay kayo. Isang nurse at isang doktor. Nangaasar naman na sambit ni Lloyd. Okay yan, maiba naman. Sabi pa nito, sabay tayo at tumungo naman sa hagdan paakyat sa itaas ng kanilang bahay. Natapos na lang siyang kumain at lahat-lahat, hindi pa niya nakitang pumasok muli sa loob ng kabahayan ng dalawa na nasa bandang hardin, kung saan inaayos ng mga ito ang magiging bahay ng pusa. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa nang kunwari siyang pumunta ng garahe, kunwari may inaayos siya roon. Ngunit ang totoo ay sinisipat niya rin kung ano ang ginagawa ng dalawa. Hindi niya maunawaan ang sarili niya kung bakit parang isang iglap lang ay tila naging overprotective naman yata siya sa dalaga. Hindi niya maamin sa kanyang sarili na hinahanap na niya ang kakulitan nito. Isang umaga, ninais niyang ihatid ito sa university na pinapasukan. Kaya lang nalaman niyang maaga itong umalis dahil sa ilang research. Pag-uwi naman ito, ay dumiretso ito sa clinic ni Dexter. Natutuwa raw itong makatulong sa binata sa pag-aalaga ng mga hayop. Lumipas pa ang ilang buwan at nag-sem break na. Ang akala niya ay madalas na niyang maaabutan ito sa bahay at makakasabay sa almusal. Ngunit nalaman naman niyang nag-apply ito bilang assistant nurse sa clinic ni Dexter. Ilang oras na siyang nakatayo sa labas ng gate ng kanilang bahay. Palakad-lakad siya ron habang nakapamulsa ang isang kamay niya. Panay ang dukot niya ng cellphone niya para tingnan kung may text o tawag ito. Maging ang oras ay tinitingnan rin niya.
Bakit ang tagal niyang umuwi? Mag-alas 9 na ng gabi. Galit niyang sambit sa sarili. Nang makita niyang sasakyan ni Dexter na paparating, ay nagpanggap siyang may kausap sa telepono. Nang makahinto ito ay agad na bumaba at pinagbuksan si Jeannie ng pintuan. Salamat. Nag-abala ka pa, Dexter. Matamis ang pagkakangiting sabi ni Jeannie. Bakit ngayon ka lang? This oras ng gabi ka na pala umuwi. May himig galit na sabi niya. Nagulat naman ang dalawa dahil sa tila pagalit niyang tanong. Pasensya ka na, Dante. Nakiusap kasi ako sa kanya na samahan ako sa reunion natin. Wala kasi akong kadate, kaya pinakiusapan ko muna si Jeannie. Sambit nito. Ano? Sinama mo siya ron? Ipinakilala mong kadate mo? Hindi mo ba alam na minor siya? Napapahawak sa bewang na sabi ni Dante. Ha? Hindi. Akala ko nasa 18 na si Jeannie. Sorry pare, hindi ko rin naman alam. Sabi naman ni Dexter. Okay lang, Dexter. Magsi-17 na rin naman ako sa susunod na buwan. Hindi naman na ako masyadong bata. At saka hindi naman nila alam kasi nga wala sa itsura ko, di ba? Napapangiti pa niyang sabi sa binatang doktor. So ngayon alam mo na, kaya hindi na siya pwedeng magtrabaho sa'yo. Mula ngayon. Ha? Bakit naman? Pinayagan naman ako ni na tita at tito ah. Pagpuprotesta nito sa kanya. Ako ang masusunod. Naiinis pa niyang sagot sa dalaga. Pare, hindi naman yata pwede yung sinasabi mo. Sabat ni Dexter. At bakit hindi? Galit at nakakunot ang noo niyang tanong sa kababata. Hindi mo ba alam na ako ang in charge sa babaeng yan? Ako lang naman ang fiancé niya. At kapag dumating ang tamang edad niya, magpapakasal na kami. Galit niyang sabi sa doktor, sabay hila sa kamay ni Jeannie, papasok sa loob ng bakura nila. Naiiling na lang na sinundan nila ng tingin ng doktor. Tapos ay tumunog ang cellphone nito at may kinausap doon. Hello? Oo, umamin na nga. Galit nga eh. Sabi pa ng doktor sa kabilang linya. Mabilis naman siyang hila-hila ni Dante. Hindi niya maintindihan sa binata kung bakit gano'n na lang ang galit nito sa kanya. Bakit ba? Mabilis niyang binawi ang isang kamay niya na mahigpit nitong hawak. Bakit hindi ka man lang nagte-text sa akin o tumatawag man lang? Kahit sa landline dito, hindi ka man lang nagsasabing gagabahin ka pala. Nakapamewang pang tanong nito. Nag-text ako kina tita at tumawag si Dexter. Pumayag si tita. Ano pang problema mo? So, anong gusto mo? Konsintihin kita? Ganitong oras ka umuwi? Kasama mo yung lalaking yon? Kaedad ko yung lalaking yon at mas maraming karanasan sa babae yon. Galit pa nitong sabi sa kanya. Ano naman? Hindi pa naman kami magpapakasal. Nanliligaw pa lang naman si Dr. Dexter. Pasinghal niyang sabi sa binata. Napabuka naman ito ng bibig at napapahawak muli sa bewang. Ano? Nanliligaw siya sa'yo? Bakit niya gagawin yon? Ang laki ng agwat niya sa'yo. Oh, ano naman? Ikaw nga sinabi mong fiancé mo ko kahit hindi naman. Di ba wala namang tayo? At kahit na mag-birthday ako next month, na pang 17th birthday ko, hindi pa rin pwede. Kasi malaki pa rin ang agwat natin. Kasi nga hindi mo naman ako gusto. Tapos nun, ay naiinis na iniwan niya si Dante. Walang nagawa si Dante kundi ang sundan na lang ng tingin ng dalaga. Tama naman ito sa mga sinabi nito kanina. Walang magbabago. Mas malaki pa rin ang agwat ng mga edad nila. At yon ang malaking hadlang para pakawalan niya ang anumang damdamin para sa dalaga. Hindi niya magawa. Nahihiya siya sa sarili niya. Hindi niya alam kung bakit pero alam naman niya sa sarili niya na hindi kapatid o kaibigan ang tingin niya kay Jeannie. Naiinis siyang sinisisi ang panahon. Bakit kasi siya na unang ipinanganak ng ilang taon sa dalaga? Bakit hindi na lang sila pinagsabay ng tadhana? Iyon ang mga tanong na alam niyang walang sagot. Lumipas pa ang araw at buwan. Dumating ang kaarawan ni Jeannie at nagkaroon ng kaunting party sa bahay nila. Ilang kaibigan nila ang inimbita ng mga magulang niya sa party na yon.
Oh, ang ganda mo talaga, Jeannie. Sayang nga lang at 17 ka pa lang. Sayang talaga. Pero kung 18 ka na, liligawan na talaga kita. Nanghihinayang nasabi ni Bert, isa sa mga kababata niya. Naiinis naman siya sa mga narinig niyang pagpapahayag nito ng pagka-interes sa dalaga, kahit na malaki ang agwat ng mga ito kay Jeannie. Mama, bakit ba itong mga itong inimbitan niyo? Dapat yung mga kaklase niyang kaedad niyang inanyayahan niyo sa party na to. Hindi sila. Ang tatanda na nila. Naiinis na sabi ni Dante, sabay alis. Kararating lang niya mula sa trabaho. Ikaw naman anak, okay lang yan. Total narito rin si Dexter na kaibigan na rin niya. Sabi ng mama niya. Kahit na, ang hilig niyong ilapit sa matatanda si Jeannie. Ano ba talagang gusto niyong palabasin? Nang iinis ba talaga kayo? Nasabi niyang may himig na inis para sa mga nagawa ng mama niya. Hayaan mo Kuya Dante, next time hindi na ako papayag na magpa-party pa ulit si tita. Nakakahiya naman pala sa'yo. Hindi iha, wala naman ito. Kaunting kasayahan lang ito. Tsaka madalang namang may bumibisita rito sa bahay natin. Pangaalo pa ng kanyang mama sa dalaga. Ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Nagpatuloy siyang umakyat papaitaas ng kanyang silid. Nakasalubong niya si Lloyd na kanyang nakababatang kapatid. Uy, kuya! Tawag nito sa kanya. Napahinto naman siya bago tuluyang buksan ang pintuan ng kwarto niya. Bakit? Masyado ka nang nahahalata. Halatang halata. Sambit pa nito. Ano? Naguguluhan niyang tanong. Masyadong maganda si Jeannie, kuya. Baka mamaya, mabakuran siya ng iba bago mo pa masabi ang tunay mong nararamdaman. Mahal mo naman, di ba? Kaya ipagtapat mo na sa kanya bago pa niya maisipang sagutin yung doktor na nanliligaw sa kanya. Eh di sagutin niya. Mas lalo lang niyang pinatunayan kung sino siya sa akin. Sabay pasok niya sa loob ng silid. Hindi niya alam na naroon pala sa may hagdan si Jeannie at narinig nito ang mga sinasabi niya. Narinig mo yon? Napangisi na lang si Lloyd habang bumababa sa hagdan. Hindi naman napigilan ni Jeannie ang sarili. Kinatok niya ang silid ng binata. Malakas na katok ang ginawa niya. Ilang minuto bago nito binuksan ang pinto. Anong kailangan mo? Nagugulat niyang tanong ngunit hindi niya yon ipinahalata. Sabihin mo na sa akin. Sambit nito na nakatingin sa mga mata niya. Ang alin? Napapahawak sa batok niyang pilit na iniiwasan ang mga mata ni Jeannie. Sabihin mo sa akin na hindi mo ako gusto. Kapag sinabi mo, matatahimik na ako. Matatahimik ka na rin. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na nga. Sambit pa niya. Sabihin mo na kasi. Para tapos na. Sabihin mo sa akin ng harapan na hindi mo ako fiancé. At hindi tayo magkakatuluyan kahit kailan. Bigyan mo ako ng closure. Bakit ba? May balak ka bang mag-asawa ng maaga? Napalaki ang mga mata niyang tanong sa dalaga. Nais niya itong sindakin para lang maitago niya ang sarili niyang damdamin. Para sabihin ko sa'yo, aalis na ako sa susunod na buwan. Pinapapunta na ako ng mama ko sa Canada. May scholarship na nag-iintay para sa akin. Mag-aaral ako para maging veterinaryo. Alam mo naman na gusto ko ang hayop, di ba? Kaya aalis ako. Iiwasan na lang kita. Kaya sabihin mo na, para kung sakaling may manligaw sa akin doon, hindi kita maiisip. Hindi ko iisiping pinagtataksilan kita. Sambit ni Jeannie. Umiiyak na ito sa harapan niya. At siya naman, gusto niya itong yakapin para aluin. Kaya lang hindi niya magawa. Pakiramdam niya wala siyang lakas ng loob na hawakan si Jeannie. Hanggang wala ito sa tamang edad. Tumalikod siya. Anak! Narinig niyang sigaw ng kanyang mama. Napatigil siya. Naramdaman niya ang paglapit nito kay Jeannie. Anak, ang gusto lang naman ni Jeannie. Aalis siyang malinaw ang lahat sa inyo. Mahirap bang unawain yun? Nang lingunin niya ang mga ito, nakita niyang yakap-yakap ng mama niya si Jeannie.
lihim siyang nagpasalamat sa pagdating ng kanyang mama. Umalis ka, hindi kita pipigilan. At kung may lalaki kang matagpuan na magmamahal sa'yo, sa takdang panahon, gawin mo. Kung mahal mo naman, bahala ka. Ayokong hawakan ng buhay mo. Hindi na mahalagang damdamin ko. Basta alamin mo kung anong gusto mo. Sabi ni Dante at tuluyan na niyang isinara ang pintuan ng kanyang silid. Lingid sa kanilang kaalaman ang pagpatak ng kanyang luha. Alam niya sa kanyang sarili na mahal na niya si Jeannie. Kaya lang, hindi niya magawang hawakan ang buhay nito. Kung aaminin niyang damdamin niya sa dalaga, nag-aalala siyang umiwas ito sa mga lalaking kaedad nito na maaring magpadama ng pagmamahal dito. Lumipas nga ang 1 buwan at yun na ang oras ng pag-alis ni Jeannie patungong Canada. Alam niyang matutupad nito ang pangarap na maging veterinaryo at mapangalagaan pa ang mga hayop. Hinatid ng buong pamilya niya si Jeannie. Sa airport, naroon siya pero hindi na siya nagpakita sa dalaga. Tita, salamat po sa lahat. Sana po maging malusog po kayong lahat. Ingatan niyo po ang sarili ninyo. Pakisabi na lang po kay Dante, mag-iingat po siya. Naiiyak na nayakap ni Jeannie ang mama ni Dante. Iyakin, ingat ka na lang doon. Sabi naman ni Lloyd sa kanya. Mag-iingat ka doon, iha. Sabi pa ng papa ni Dante. Ilang sandali pa ay natanaw na nga niya buhat sa malayo ang pag-alis ni Jeannie, kasama ang kanyang yaya na si Aling Marta. 1 linggo pa lang ang lumilipas, nagulat siya nang buksan niya ang kanyang email address. Gulat na gulat siya nang makita niyang tambak na mensahe ni Jeannie sa kaniyang mailbox. Ano to? Natatawa niyang tanong sa kaniyang sarili. Hoy, Mr. Dante Mondragon, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Wala kang karapatan dyan na maghanap ng ibang babae. Alalahanin mong malaki ang utang mo sa lolo at lola ko. Hindi pa kayo bayad kapag hindi mo ako pinakasalan. Sabi ni Jeannie sa email. May kalaki pa yung larawan na nakakunot ang noon nito at salubong ang mga kilay. Natawa siya ng malakas habang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga na tila ba galit na nakatingin sa kanya. Ang sumunod na email naman nito sa kanya ay isang sulat muli ng pagbabanta. Iyong mga sumunod na sulat naman ay panay paalala sa manan nito at utang nila na hindi nila masisettle kung hindi matutuloy ang kanilang kasal. Sa araw-araw ay yun ang natatanggap niyang sulat mula sa dalaga. Kalaunan naman ay mga video na umiiyak. Miss na kita, Dante. Namimiss ko yung pagsusungit mo sa akin. Yung pang-aaway mo sa akin. Hindi ko na yata kaya. Sabi pa nito sa huling video na ipinadala sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang mga larawan at nababasa niya ang mga sulat nito sa kanya, tila lalo pang lumalala ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa dalaga. Kuya, ano ba naman si Jeannie? Panay ang email niya sa akin at pinagbabantaan niya pa ako kapag hindi ko raw sinabi sa'yo na mag-reply ka sa mga email niya. Sisingilin niya raw tayo sa utang natin sa kanya. Napapakamot sa ulo na sabi ni Lloyd sa kanyang kuya habang nasa harap sila ng hapagkainan. Talaga? Sinabi ni Jeannie yan sa'yo? Takang tanong naman ni Ginang Narda. Opo, ikaw pa. Nag-i-email po ba siya sa'yo? Umiling naman si Ginoong Leo at simpleng napangiti. Sa tingin ko, hindi niya yung gagawin sa amin ng mama niyo. Sa inyo niya lang yan ginagawa. Natatawa pang sabi ng kanilang papa. Sa'yo, kuya. Sa akin, 5 times a day siya kung mag-email. Hindi lang yun. Araw-araw may pagbabanta. At kung ano nung pananakot. Panay rin ang send niya ng umaatungal niyang video. Ang kulit talaga. Kwento pa niya sa mga ito. Hindi niya namamalayang kitang-kita na pala ng mga ito ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Habang ikunikwento niya ang kakulitang pinaggagawa ng makulit niyang fiancé. Alam ng buong pamilya niya na miss na rin niya ang dalaga. Ang lahat ng kakulitan nito at pagiging masayahin. Pero tila ba
Napupunan ni Jeannie ang lahat ng pangungulila niya dahil sa araw-araw nitong pangungulit sa kanya. Tumagal pa ng 5 buwan na gano'n ang ginagawa ni Jeannie sa kanya. Minsan ay nire-reply niya ito at pinapagalitan sa mga email niya. Minsan na rin siyang nagpadala ng video na nagagalit at naninermon siya kunwari sa mga ginagawa nito. Alam niyang sapat na yon para maibsan rin ang pangungulila ng dalaga. Ang hindi niya lang alam ay kung tatagal ba sila ng 8 taon na ganoon ang kanilang sitwasyon. Pakiramdam niya ay long-distance relationship ang tawag doon. Pero naisip niyang tama na yon. Sa ganong paraan, nagagawa niyang mahalin ang dalaga ng walang pangamba. Dante, I miss you and I love you. Sana sa pagbabalik ko dyan, mahalikan na kita at mayakap. Iyon ang huling email na natanggap niya galing kay Jeannie. Lumipas pa ang mga taon at naging madalang at hindi na talaga sila nakapagpalitan ng email. Madalas niyang padalhan ito ng mga videos at mga email pero hindi na siya sinasagot ng dalaga. Alam niyang naging abala na ito sa pag-aaral. Year 2022. 8 taon na rin ang lumipas nang umalis siya sa Pilipinas. Ang akala niya ay hindi niya matatapos ang pag-aaral niya. Akala niya hindi siya magiging veterinaryo. Pero nagpapasalamat na rin siya at natapos niya ang kanyang pag-aaral sa loob ng 8 taong lumipas. Heto na siya at nakabalik na sa bansang kinapapanabikan niyang balikan. Nakangiti pa siya habang kausap niya ang kanyang mama habang nakaupo sa isang bench sa airport. Nagpapalinga-linga pa siya. Wala siyang napagsabihan ng pagbabalik niya sa Pilipinas. Ngunit pinauna na niya ang yaya Marta niya para maihanap na kagad siya ng apartment na matutuluyan. Nakakuha naman ang yaya Marta niya sa bandang Makati ng isang apartment na sakto lang sa kanila. Kaya lang, nagpaalam naman ang yaya niyang may bibisitahin muna sa probinsya. Hindi pa niya nagagawang mag-chat o mag-email sa mama ni Dante. Hindi pa niya kasi alam kung paano niya ipapaalam sa mga ito na nakabalik na siya. Pero sinigurado naman niya na may komunikasyon pa rin ang yaya Marta niya at ina ng lalaking minamahal niya. Kahit na hindi nagbigay ng mga salita si Dante, alam niyang sa pamamagitan din ng hindi nito pagsagot ang pagsasabi ng tunay nitong nararamdaman. Pinaniwalaan na lang niyang mahal din siya nito. Kaya naman, tinanggap na lang niya ang alok ng kanyang mama na sa Canada mag-aral upang maiwasan din ang mga bagay na hindi nila dapat gawin. Alam niyang mahihirapan lang din ang binata kung patuloy siyang makikita nito at masasaktan lang nila ang isa't isa. Sa ganoong paraan, natutunan nilang mahalin ang isa't isa ng malaya. Isang umaga habang nag-aalmusal siya, nakita niya sa dyaryo ang isang anunsyo. Nabasa niya ang apelyidong Mondragon. Nadagdagan pa yon ng tumawag ang yaya niya sa kanya. Hello, Yaya Marta? Sagot niya sa kanyang cellphone matapos niya itong pindutin. Iha, Jeannie, nakita mo ba sa dyaryo? Ikakasal na si Sir Dante. May pag-hysterical nitong sabi. Ho? Oo nga po. May nabasa ako dito sa dyaryo, tsaka sa internet po. May Mondragon nga pong ikakasal. Pero, si Dante po ba yun, Yaya? Nautal-utal pa niyang tanong sa kaniyang yaya. Ay naku, sigurado yan, Iha. Pumunta ka na at pigilan mo ang kasal. Pero Yaya, pwede ko bang gawin yun? Oo naman, may kasunduan kayo at may mga dokumento. Hindi siya pwedeng magpakasal sa ibang babae. Bakit kasi hindi ka pa dumiretso sa bahay nila eh? Ayan tuloy, ikakasal na siya. Mamaya na yan, mga 4:00 ng hapon. Dahil sa naguguluhang isipan, hindi na niya nagawa pang basahin ang mga artikulo sa dyaryo at internet. Dali-dali na siyang naligo at nagbihis. Nagsuot lang siya ng puting bestida. Dinala ang shoulder bag niya at mabilis na pumara ng taxi. Manong, sa Binondo Church po tayo. Pakibilis lang po. May pipigilan akong kasal. Sambit pa niya sa driver. Nang makarating siya sa harap ng Binondo Church,
Nakita nga niyang magarang dekorasyon ng simbahan kung saan mayroon ngang nagaganap na kasalan. Pero hindi niya tiyak kung nagsisimula na. Napatingin siya sa wristwatch na suot niya sa kanyang kaliwang kamay. Bakit ang aga naman yatang nagsimula? 3:00 pa lang naman ng hapon ah. Taka niyang tanong sa kanyang sarili. Nakita niyang nagsisimula ng magmisa ang pare, habang naroon na sa harap ng altar ang bride and groom. Pinag-iisipan niya pa kung papasok ba siya sa loob ng simbahan at mag-iiskandalo at magsisisigaw roon, pero hindi niya kayang makitang ikinakasal na si Dante sa ibang babae. Hindi siya papayag. Nakita niya rin ang lahat ng mga bisita. Nakaupo ng lahat sa mga upuan. Walang nakakakita sa kanya dahil nasa likuran lamang siya. Naluluha at naiiyak siyang tumingin na lamang habang nagsasalita ng pare. Ipinapaliwanag na nito ang kasal. Nakita niya rin na nagbabatuhan na ng vow nila ang dalawang ikakasal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala at patigilin ang kasal. Gusto niyang sabihin ang mga salitang iyon, pero tila nalunok niya ang kanyang dila at napako na ang kanyang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Dante, mahal kita. Sigaw ng kanyang isipan. Iyon lang at tumalikod na siya. Patakbo sana siyang aalis dahil ayaw na niyang makita pang pagdidikit ng mga labi ng mga ito sa isa't isa. Habang papatakbo siya, ay nabangga naman niya ang isang lalaki. Hindi niya namalayan dahil nakayuko siya. Sorry, nasabi niya. Hilam ang kanyang mga mata at nagsikap na makaalis na. Jeannie? Gulat na sambit nito. Jeannie, kailan ka pa dumating? Takang tanong ng lalaki nang mahawakan siya nito. Bitawan mo ako, kailangan ko nang umalis. Sabi niya nang hindi tinitingnan ang mukha ng lalaking kausap. Jeannie, ano ba? Hindi mo ba ako nakikilala? Paano mo na lamang kasal ngayon ni Lloyd? Doon pa lang siya tila natauhan. Natulala siyang napatingin sa lalaki at napagtanto nga niyang si Dante ito. Hindi niya nakilala dahil sa tinubuan na ito ng bigote at may manipis ding balbas. Mabilis siyang niyakap ni Dante. Jeannie, I miss you so much. Mariing sambit ni Dante habang iyakap siya nito. Dante? Sabi rin niya at doon na nga bumuhos ang mga luha na kanina pa niya pinipigilang tumulo. Malayang dumaloy ang mga yon sa kaniyang mga pisngi. Akala ko, ikaw ang kinakasal. Nasabi pa niya habang yakap pa rin siya ng binata. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka na pala? Sana man lang isinundo kita. Sabi pa ni Dante nang mahiwalay sila saglit. Hindi makapaniwala na hinahaplos ang dalawang pisngi niya. Nagulat pa sila nang marinig nila ang malakas na palakpakan sa kanilang paligid. Mabuti naman Ate Jeannie at umuwi ka na. Masayang sabi ni Lloyd na tinawag siyang ate kahit na mas matanda pa ito sa kanya. Ano? Ate baka mo? Naluluha pa rin niyang tanong sa nakababatang kapatid ni Dante. Oo, ate. Ate na kita dahil malapit na kayong ikasal ng kuya ko. Tingnan mo nga siya oh, hindi na yun makapaghintay pa. Sabi pa ni Lloyd at nagtawanan na silang lahat. Matapos ang kasal ni Lloyd, ang kasal naman nila ni Jeannie ang kanilang pinaghandaan. Para sa kanya, hindi na niya dapat pang patagalin ang kanilang kasal. Sabik na siyang makasal sila dahil matagal siyang nangulila sa dalaga. Simple at garden wedding ang naging kasal nila ni Jeannie. Tulad ng gusto nito, hindi na nila ninais ng napakalaking kasalan dahil ang nais nila ay agad nang makapagsimula ng bagong buhay na sila lang dalawa ang magkasama. Isang buhay na kasama ang kaniyang minamahal na si Jeannie. Ikaw ha? Bakit hindi ka pa nag-asawa? Hinintay mo pa talaga ako. Paano kung hindi na ako nakabalik? Nang aasar pa niyang tanong sa asawa. Ikaw pa, hindi babalik? Patay na patay ka kaya sa akin? Sabi rin niya sa asawa habang nakayakap ang dalawa niyang kamay sa bewang nito.
Naroon sila sa balkonahin ng hotel sa lugar kung saan nila napiling mag-honeymoon. Ah, talaga? Ako palang patay na patay ha? Sino kayang email ng email kahit hindi ko sinasagot ang mga email niya? Sabi pa ni Jeannie. Ikaw naman ang nangunang mangulit sa email eh. Takot ko lang na bigla kang umuwi at hindi mo natapusin ang pag-aaral mo. Sagot pa niya nang hindi inaalis ang mga kamay sa bewang ng kaniyang asawa. Nagulat pa siya nang humarap ito sa kanya at hawakan ang kaniyang mga pisngi. Itong mukhang to, miss na miss ko to. Kahit na wala tayong masayang alaala nung umalis ako. Kahit na hindi mo man lang ako hinatid. Sabi pa ni Jeannie habang naiiyak na naman. Nandun ako. Hindi lang ako nagpakita sa'yo. Kasi baka hindi ka tumuloy. Pagtatapat niya. Mahal mo pala ako. Bakit mo pa ako pinaalis? Paano na lang kung may nakita kong iba doon? Paano kung ipinagpalit kita sa iba? May panunumbat pa nitong tanong. Hayaan mo na yon. Nandito ka at magkasama tayo. Ayokong balikan ng malungkot nating alaala. Tsaka okay lang yon. Kung hindi ka umalis, baka magkasala pa ako. Sambit nito sa kanya. Sabay, hinapit nito ang bewang niya at mariin siyang hinalikan. Alam ni Dante na tama ang ginawa niya. Alam niyang tama na hinintay niya ang tamang pagkakataon para sa kanilang dalawa ni Jeannie. Dahil naniniwala siya na ang tunay na pag-ibig ay kayang maghintay, kayang magtiyaga, at kayang magpigil kung kinakailangan. Alam din niyang hindi hadlang ang layo o distansya, ang oras at mga araw at taong lilipas. Naniniwala siyang kung mahal nila ang isa't isa, ay makakaya nilang maghintay. Hanggang sa dumating na ang pagkakataong iyon na yakap na nila ang isa't isa, nang walang pag-aalinlangan. Lumipas pa nga ang 1 taon. Nagbuntis si Jeannie at nagkaanak sila ng lalaki. Pagkatapos noon ay tinupad niya ang pangarap na makapagpatayo ng malaking klinik at ang itaas naman ay free shelter para sa mga hayop na walang mapuntahan. Madalas rin siyang sumama sa mga lugar at nagbibigay ng free check-up sa mga taong may alagang hayop na hindi magawang ipagamot ang mga alaga nila. Ipinagpatuloy nila ang kanilang buhay ng may pagmamahal, respeto at kaligayahan sa piling ng kanilang pamilya. Minsan sa pag-ibig, makakatagpo tayo ng mga taong mamahalin natin ng sobra, ngunit sa maling oras at panahon. Kaya't maswerte ang mga taong kayang maghintay at magtiis na malayo sa kanilang mga minamahal. Gaano nga ba katapang ang pusong kayang magintay nang walang kasiguraduhan? Napatunayan na yan sa atin ni Dante at Jeannie na hindi hadlang ang distansya upang maiparamdam na tunay ang pagmamahal sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagbigay sa inyo ng inspirasyon ng kwentong pag-ibig na ito. Ito po si Inday Series hanggang sa ating muling kwento. Wakas.